Nakakagigil talaga kapag mga hambog at balsubas na fighter ang makikita mo, yung tipong sisirain ang buong maghapon mo tapos sasabayan pa ng pagkapaso ng bunganga mo sa pagkakape habang nanonood ka ng vlog ni Cards TV. Tapos mapapanood mo yung kalaban ng kababayan natin na puros kawalang hiyan na ganda ang pinapamala sa way at face off ay talagang high blood papuntang milestroke ang aabutin mo sa sobrang galaite. Kaya naman ang sarap kumuha ng manik at karayom kandila at palanggana at humiling na makarma ang pagmumukha nito upang maturuan ng kagandahang asal sa pamamagitan ng panggugulpe di kalimot, kulubot, kumot, sapot at utot na pumaluktot. Oo, hindi na bago sa atin ang mga walang hiyang tampalasang inutil na may konten ng mga halimaw. Subalit hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang tayo at ipagwawalang bahala na lang natin ang mga kawalang yan at mambabastos ng mga animal na ito. Lalong-lalo na kapag sa mismong lupang pinaghulmahan pa talaga ng mga katawang lupa natin, maghahari-harian, magyayabang-yabangan at magsisiga-sigaan. Dahil kapag hinayan at nagtimpi na lamang tayo palagi, ay baka murahin at multuhin na lang tayo ng wala sa oras ng mga dugong mahalikang ninuno nating itinaya at ibinuwis ang kanilang mga buhay ng buong tapak. May pagtanggol lamang ang ating inambayan sa mga lahi ng mga mapang-abusong dayuhang mananakop, nasugapa at tampalasan. Nakilala tayo mga Pilipino sa pagiging mabuti ang pakikitungo sa mga bisita. Oo, dahil sadyang mababait tayo mga Pinoy na miski nga Doris, tagpipisong bangus at tatos lang madalas ang ating ulam ay mag-aalok pa talaga tayo na kung minsan pa nga ang inalok mong walang hiya kapag minalas-malas ay talagang kakain pa nga. Subalit kapag siralong bisita na bastos at walang galang ay talagang magugulpe at magigirpuhan ng tadyang at bagong ahit na tumbong nito sa mga Pilipinong walang sinasanto kahit si Poncio Pilato Borns being Sponge. Kagaya na lamang ng isang balasubas na boksingerong nagngangalang Steve Gladget na tinaguri ang Dragon na nagmula pa sa bansang Canada. Nakakabwisit ang buga-buga at kayabangan nito mga kaibigan dahil tinulak-tulak at dinarag-darag nito ang kababayan nating si Romeo Jaco Salem alias Bunyako sa harapan ng napakaraming mga Pilipino sa kanilang weigh-in. At ang matindi pa nga dito mga kaibigan ay sa ating mismong inang bayan pa talaga natin ito nagtarantado, pumakito at nagyabang. Kung ano-anong pang tatrash talk ang lumalabas sa bahay gilagid nito kontra sa ating kababayan mga kaibigan. Na kesyo nagiinit na daw ang kamao niya at gustong gusto na daw niyang pumaslang. Simula na daw agad nila ang bakbakan kahit na weigh-in pa lamang dahil hindi na daw makapaghintay ang kanyang kamao na kunyatan at latayan ang nguya-nguyaan ng ating kababayan. Dagdag pa nito ay tune na fight lang daw lang naman para sa kanya ang kanilang laban kaya wag na daw patagalin pa at magpataya na daw agad ora mismo para mapasabak na agad siya sa mas malalaki pang laban. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing putak ka ng putak na walang hiya ka. Hindi ko naman naiintindihan. Paano nga ba naman English? Naikasa ang kanilang laban noong ika-19 ng Marso taong 2011. Ginanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel sa Cebu City para sa isang 8 rounds bout sa timbang na Junior Welterweight Division 140 pounds. Hawak noon ng tinaguriang Dragon ng Canada ang titulong WBC Youth Intercontinental Junior Welterweight title. Kaya mataas ang kumpiyansa at bilib sa sarili nitong hinayupak na ito Subalit sa kabila ng kahayup-hayupan nitong Dragon na ito ay may kabigatan din naman talaga ang kamao nito at may galing din naman talaga ito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. May malawak din itong karanasan pagdating sa pakikipagpatayan dahil naging kasparing mate din ito ng isang former undisputed champion na walang iba kundi si Sam Jude. May kartadang 10 panalo, 4 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 draw at 4 na talo lamang ang Pinoy na tirador na sundot kulangot. Samantalang ang Canadian fighter naman ay may 11 panalo, 6 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 draw at walang bahin ng anumang talo. Sa unang round, agresibo agad ng ating kababayan. Parang nakarobos Sting Cobra, Extra Joss Gatorade, Rugby ST Red Bull ng datingan. Parang hindi papahuli ng buhay Samantalang ang Canadian ay pinag-aaralan pa ang galawan ng ating kababayan na mahiyamo mathematician na naging electrician, Indian, Dalmatian, Armenian, visit ka, bahala ka dyan.
Round 2. Nagkakakisiyan na ang dalawang mananabas. Palitan ng mga malabombang suntok. Ngunit mahahalata mong napakatigas ng buwan ng ating pambato dahil malakamuting wineldingan ang tigas ng nguya-nguya nito. Sa round 3, dito na nagpamalas ng matinding galawan ng Canadian Pussy, Einstein Boxer. Pinabagsak nito ang ating kababayan sa pamamagitan ng humahagupit na body shot. Sa unang knockdown, isang solidong left hook ang solidong tumama sa bodega ng ating kababayan. Ilang segundo lamang ang lumipas sa pagkakatayo nito ay muli na namang bumagsak ang ating bida matapos na namang tamaan ang dumadagundong na body shot. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ininda na itong maigi ng ating bida na milipit ito ng inam sa sakit na mahiya mo nakapila sa kubeta pero pang 10 pa at sasabog na ang kinabukasan. Pero dito kayo bibilib sa ating kababayan mga kaibigan Talagang dugong maharlikang Pinoy, hindi sumusuko. Bumangon nitong muli at sinabayan hanggang kamatayan ang dumayong tampalasan at nairaos ang round 3. Sa mga sumunod na round mga kaibigan, dito na tuluyang nakabawi ang ating kababayan. Magaling ang diskarte ng kampo ng ating kababayan. Inilipat nito ang kanyang bahayatay at isopago sa likod para hindi tumalab ang mga body shot ng Canadian. Binago rin ito ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Gumamit ito ng distansya. Nag-in and out ito na mahiyamok trabaho at classmate mong papasok lang. Pag-trip, malakabuti. Dahil sa discarding ito ng Pinoy mga kaibigan, nasira ng tuluyan ang game plan ng Canadian Bacon. Kaya naman, nagsimula ng lumamang ang Pinoy sa patama. Something we gotta cut.
Sa round 8, mahahalatang naubusan na ng gasolina ang Canadian, samantalang ang Pinoy, napakauta. Nagtira ng napakadaming gasolina, lakas pang pumalo Talaga namang todo bigay. Sa huling minuto nga rin ng laban mga kaibigan, ay tuluyan ng pinulbos ng Pinoy ang mayabang na Canadian Bacon na mahiya mo pinaghahampas ng barena at lagaring kahoy. Itinigil na din ng referee ang laban dahil kita namang gulpi sarado na ang Canadian at hindi na kaya magpatuloy. Sa tagpong ito mga kaibigan, natuldukan na at naturuan na ng leksyon ang hambog at siraulong dayuhang tampalasan. Bukol-bukol ang mukha nito at luha ang umuwi ng kanilang bansa na mahiya mo ginahasa ng 10 engkanto at 1 dosenang gorilla at kambing. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang at magtitimpi ang mga Pinoy na mandirigma sa mga mapang-abuso at siga-siga ang mga halimaw. Lalong-lalo na kapag isang siraulong bumagsak sa good manners and right conduct na subject. Ang mananarantado, mangangante at mambabastos ay talaga namang siguradong makakatikim ka ng gulpe de alimpungatan, rambutan, oranggutan, lakatan, baklaran, paliparan hanggang binangonan sa Pinoy na sanay sa kahirapan. Kagaya na lamang ng isang Meksikano na niyabangan, binarako, inasintang muka, kinonyatan ng baba at sinabihang mahihinang nilalang lang daw ang mga pinaslang ng ating kababayan sa ibabaw ng lona. Dinagdagan pa nito na pipitsuging boksingero lang daw ang ating kababayan sa larangan ng boxing na tila walang karespe-respeto at hindi naturuan ng kagandahang asal na talagang sa harapan pa talaga ng ating mga kababayan at sa mismong lupang sinilangan pa talaga natin ng hasik ng lagim at kabastusan ang animal na Meksikanong walang iba kundi si Hugo Partida Ordaz alias Guerrero Olimpico na ang ibig sabihin ay Olimpianong mandirigma na mahilig sa lumpia na walang laman na sa unang kagat, hangin agad. Napakabuenas nito mga kaibigan at hindi sa parting Tondo o Mindanao ginanap ang kanilang way-in na kung nagkataon wala pa ang kanilang laban baka bingot na to't may tingga na sang uyang-uyaan at cremated ng iuuwi sa kanyang lupang sinilangan. Paano ba naman? Siya na nga ang dumayo. Siya pa ang hari-harian, astang matapang at mayabang. Ang sarap balakubakan at sabunutan ng person Bagamat hinahamak ng dumayong pusi ng dagang tampalasan, ay hindi rin naman papasindak at papabarako ang ating mandirigmang pambato sa ubusan ng kamote at ubusan ng lahing pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Sinabayan nito ang Meksikano sa pangungonyat nito sa kanyang baba kahit napahal na ang mukha nito dahil sa sobrang diin ng konyat ng mayabang na Meksikano na pagpapakita na wala siyang inuurungan at handang sumabay ng suntukan kahit sunduin pa siya ni kamatayan. Sinabi rin ng ating pambato na pagbabayaran nito ang lahat ng kabastusan at kahambugang ipinamalas nito sa kanya pati na rin sa ating inang bayan. Hindi biro ang kapangyarihan ng ating undefeated na pambato mga kaibigan. Dahil sa 20 naging laban lang naman ito ay 6 lang naman ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at ang 14 naman ay kanyang brutal na binuntal hanggang mawasak ang mukat makatulog.
Kumpara sa Meksikanong supot na hindi patagpos na may kartadang 21 panalo, 16 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 draw at 4 na talo lamang. Bagamat may 4 na natalo ang Meksikano at sa kabila ng pagiging undefeated ng Pinoy na mananabas mga kaibigan, ay itinuturing pa rin na underdog o dehado ang ating kababayan ng mga boxing analysts. Dahil kita naman daw na lamang ang Meksikano pagdating sa experience at sa quality opposition o mga bigat at galing ng mga nakasagupang halimaw. At kulang na kulang pa daw talaga sa gulang at kise ang 20 anyos nating pambato para sa isang malakihan laban at pakikipagbuntalan. Bukod dyan mga kaibigan ay galing sa 4 na sunod-sunod na impresibong panalo ang Meksikanong tirador ng botsyog na alimasag. Kaya naman hindi rin talaga basta-basta ang halimaw na ito at may bigat din naman talaga ang kamao nito pagdating sa laban. Kaya naman nang magkaroon ito ng pagkakataong isa lang para sa isang world title fight kontra sa ating kababayan na walang iba kundi si Albert alias The Prince Pagara na mahilig sa kamote at patatas at ginawang merienda ang sibuyas at bawang, ay tila lumaki ang ulo nito at napuno ng hangin dahil nag-astang bidabidang chismosa ito at sigang tambay sa kanto na pinagmamalaki ang tapang ng kanyang dating sundalong lolo na ito lang daw ang natira sa giyera at hanggang ngayon ang sugat ay basang-basa pa. Malaman-laman ko may diabetes pala. Naikasa ang kanilang laban noong ika-21 ng Hunyo taong 2014. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte natin sa Cebu City Waterfront Hotel and Casino, Barangay Lahug, Cebu City para paglabanan ang bakanting IBF Intercontinental Super Bantamweight Division. Sa mismong laban, talaga namang agaw pansin ng 3 modelong Pinay sa ibabaw ng lona, mga nagagandahan at nagsisiksihan. Mapapasipol at mapapasabunot ka na lang sa bunbunan mo. Todo palakpak pa ang mga ito sa ating pambato na mahiya mo isa na lang mga ATM pampusta dito. Sa unang round, ganadong-ganado ang ating kababayan, parang bagong sting na niligyan ng hilaw na itlog pampalapot. Naglalagablab ang mga suntok nito. Samantala, kahindik-hindik na pagbagsak agad ang nalasap ng hambog na Meksikano. Tinamaan ito ng mga solidong patama na mahiya mo binato ng kalembang na magbibinatog. Kumanto ang tangos ng ilong nito sa sobrang lakas at na-dislocate ang bunganga. Samantala, sa paulit-ulit na pagbagsak nito ay itinigil na ng referee ang laban dahil nakatatlong bagsak na ito At lahat nga po ng pambabastos at pag-aangas na ginawa ng Meksikano ay kanyang minukbang ng buong buo kasama ang buto at tinik.